No. Siguro fear of failure, I guess. More than fear. I don't like failing. But if fame, I really didn't care. I think sa industriya mo na to, talagang kasama yung fame na yan, diba? Talagang makikilala ka ng tao, minsan dyan nasusukat talaga kung anong level mo sa industriya to, kung gaano ka ka-famous, diba? Araw-araw po actually yun nga, yung kwento ni Megan, yung akala mo, diba, minsan nasa sa'yo na lahat, everything is going well. Pero totoo yun, pwedeng bukas gumising ka, wala na lahat sa'yo yan. Pwede nga mawala yung isang taong mahal na mahal mo bukas. O kahit ano pa yan. Kaya talaga dito sa industriya to, dapat, ano ba, seize the moment, etong araw na to. Huwag mong sabihin na, bukas na lang. Gawin mo kung anong pwede mong gawin, ibigay yung best mo sa lahat talaga. Lahat na ibigay na opportunity sa'yo kasi ang dami dumarating na bago, di ba? Pwede kang matamunan, pero kung palaging feeling nila okay ka, alam mo yun, hindi ka nawawala, best foot forward ka palagi. Siyempre talagang mag-stay ka talaga. Pero nakakatakot talaga ang araw-araw. Wala tayo talagang kasigurudan sa bukas. So, yes, yung fear talaga, andun yun palagi sa trabaho na to. Good pa rin po. Ayun, kaya pinili ko na lang po talagang ma-love talaga sa work ko. Hindi naman dahil ayaw ko lang talaga po magka-work. I think, hindi po ako na-in-love. Siyempre marami po ako nakakatrabaho, nami-meet sa work ko. Kaya lang, hindi po ako mapili. I think yung personality ko po, ako po kapag gusto ko talaga, sobrang gusto ko. Wala pa po akong ganun. So, I think dahil siguro yung concentration ko na sa work ko, ang hirap kong ma-in-love. And feeling ko, kasi sa last relationship ko po, ang nangyari, parang di niya po naiintindihan yung work ko. Or alam po yung parang, that person's ready to settle down, pero ako hindi pa po. So, ako po talaga, gusto kong gawin talaga muna lahat ng pangarap ko. Siyempre para din sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ayoko talaga sayangin lahat ng ginawa nilang suporta sa akin for 12 years. Kasi kung maalala niyo po sinabi ko sa Will to Win no Trade Lunch, I was discovered 12 years ago po ni Will sa isang, eto po, parang ganito na restaurant. I was with my ex-boyfriend and nakita po ako ni Will. Parang tinanong lang po ako, gusto mo po mag-host sa Will Time Daytime? And parang nung time na hindi ako naniniwala kasi I was no one. I mean, in this industry po wala akong pangalan, kaka-graduate ko lang po ng college. So parang, parang niloloko ba ako nito? But it was true. Tama. That was Thursday night and then the next Monday, pumunta ako sa studio and then instant na host na po ako ni Will. He was the first one to believe in me. And wala lang, yung tadhana, di ba? Hindi mo masasabi kung para sa'yo po talaga. But now, I'm happy with my work. Pero kung may dumating, mamaya, bukas, ready po ako to fall in love. So your heart feels lighter now? Yes, I'm happy with myself. And sana po yung dumating, sana ready din siya sa akin. Okay, sasagutin ko po. Actually, nakikita ko po yan sa social media. Nakikita po namin lahat yan. Napakadami po post na ganyan. Pero syempre, hindi po totoo yan. Kasi, syempre, mahirap po talaga ngayon, di ba? Lalo na nagaling kami. Actually, yung time slot po namin na 4:30 to 6:30 p.m. po, nagaling po yan sa 0. Ang hirap po talaga umangat, di ba? And we're new, kaka 1 month sa lima lang po namin ng Will to Win. And everyone is like, actually, ako lang po yung may experience dun sa lahat ng kasama ko na host. Kasi 12 years ago, na-host na po ako. Lahat po bago. And even Kuya Will, medyo matagal din po nawala. Lahat po nag-a-adjust, diba? And I think, sabi ko nga, on social media, we're the #1 po sa time slot na yan. Or kahit hindi sa time slot na yan. But on TV, of course, we know na ang hirap po talaga ng mga kalaban namin. Family Feud, kung ano pang iba. Pero, we're doing good. At hindi po mawawala yung show in whatever, in 2 weeks, in 2 months. Yan pa ang pinapangako ko sa inyo. And magpo-promo po kami dyan, Kiko. Abangan niyo po.
Thank you. Tama, sir, working process. We built that slowly, brick by brick with direct, explaining the character, and of course, trusting Sins and understanding yung kung ano yung workflow, kung paano magtrabaho, kung ano yung magandang energy na bigay dito sa project. So I hope we capture that dito. Yun yung biggest goal ko dito sa movie, to be honest. And of course, giving Direk Lalo the character that he wrote. Kasi ang ganda nung character ni Archie. He was really like the hero, you know. Like, alam mo yung parang minsan sa buhay mo, kaya mo maging hero. Yun. So parang, this is that. Okay. May dadagdag kayo kung sino? Ako po, going back nung a year ago, tama ba Direk? A year ago namin itong sinunod sa Cebu. In character po ako, I was Megan. Yung makikita niyo po nag-suicide po, di ba? Almost magpapakamatay. Kumapit lang po ako sa character ko. But you know, hindi namin talaga parang pinlano lahat ng eksena. Actually, nadala lang po ako sa lahat ng eksena. We didn't, parang pinag-usapan na ako, ganito gawin natin dito ganito tayo maghaharap or whatever. Kasi pagka in character na feeling ko, di ba? You just go with the flow. Kapag ready ka dun sa set. And si Kiko talaga hindi mahirap po. I think hindi mahirap kuminig kay Kiko. Kasi talagang very open po yung character niya nun. Siya si Archie that time. I think yun yung naging maganda direct, no? Pagdating po namin sa Cebu, talagang ready na po kami as Megan at Archie. Kasi nag-brief na kami ni Direk. We had workshops po. Naintindihan namin yung characters namin. And I forgot about Cindy. Kasi kung si Cindy po yung mag-play, mahirap po talaga. Ang tigas po ng personality ko talaga. But then dito talaga, as Megan talaga, yun po ako. Iba sa akin po, as Cindy. So makikita niyo po doon na wala pong acting. Siyempre, it's acting. But we did it naturally. Kasi mas maganda po kung natural. Makikita niyo kasi kung fake, di ba? So, yung mga sweet moments po namin, hindi siya planado. Kung ano lang po yung naramdaman namin nung moment na yun, yun po yung ginawa namin. Okay. I played I can remember. good friend of Cindy. Yes, good friend of Cindy. Na susuporta sa kanyang gustong gawin. That is in a nutshell. Thank you. Okay. I think so po. No. Anong no niya? Hindi pala I think so. And then we end. I edit it. Hindi po kasi sabi ko I think so. Hindi po. Mararamdaman po ninyo because sa akin kasi ang gauge ko na nag-work siya when I was watching the rushes. Yung rushes hindi pa siya edited, wala pa siyang score, and then pag nagsushoot ka naman hindi mo nakikita yung details, yung units, yung nuances nila. So when I was watching it, sabi ko, may binigay pala sila yung tinginan, yung mga nuances, yung mga ganon. And sa akin, parang kinilig ako sa kanilang dalawa kasi tama yung sinabi ni Cindy. It's because parang na-own nila yung character nila. Alam nila, kumbaga parang sila na yun. Ang daling actually makakuha ng chemistry. And then actually sabi ko sa kanila nung nag-start kami, dito sa unang eksena, huwag muna kayong mag-banding ha. Kasi nga, di ba, yung nag-develop pa lang yung relationship ko, huwag muna kayong mag-usap, huwag muna kayong ganyan-ganyan. So sila naman, talagang hindi sila nag-usap. Actually, hindi po talaga kami nag-usap. As we go along, kasi dun sa Cebu, ang location namin medyo malalayo. Siyempre, magkasama sila sa isang sa van, sa service. So somehow, feeling ko doon na-develop yung camaraderie nila, yung chemistry. So if you watch it talaga, parang, siyempre, to be honest, sabi ko nga, very refreshing, very raw, yung tandem. Yung simula parang, diba, parang hindi siya... One of those na. Oo, hindi siya Katniel or hindi siya just
Joshua Julia na meron na silang pinanggalingan, ito nagsimula. The advantage of that is that yun nga, very refreshing. Pero syempre parang ang nakakatakot na part is that mapupull off ba or hindi. But I am very, very happy talaga because nung napanood ko talaga yung Rise, sabi ko, my God, it's there. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, let's work on that, love team. Kasi, swear, I mean, may mga eksena silang, nagkakatingin na lang sila, nagkakasaran lang sila. Sa alikan na rin ko lang. Naramdaman ko siya nung pinanood ko siya sa yung close-ups nila. Sabi ko, oh my God, meron pala. yung gano'n. Kaya syempre, when you're shooting it, di ba, ang monitor mo lang maliit, so hindi mo masyadong nakikita yung mga... Sige, bigay na bigay direct. Pareho sila eh. I mean, naging character sila eh. Actually, kung papanoorin ninyo yun, ang ganda ng journey ng Kiss. Diba? Nahuli kayo, no? May apat na eksena, apat o limang eksena na they have to kiss. Pero sabi ko sa kanila, dapat iba-iba yung unit. Dapat iba-iba yung yung pinapakita. So, natuwa naman ako because nagawa nila yun. And wala talaga silang qualms or whatever. So, wonderful. Yes. Si Niji pa eh. Iba, Max. Nagsama naman yata kayo, di ba? Nakagawa na naman kayo, no? Kay Bobby na bumuhay sa atin. Di ba? Did you? Can I have an answer from the chemist? Direct, ikaw ba yung chemist? Ikaw ata yung chemist direct. I thought there was one kissing scene. Kaya sabi ko nga, there was one kissing scene. Matagal. Isa pa lang sasabihin direct, Hindi, yun, matagal. And then sabi Ito ba yung may ik ng camera direct? Yes. Yun may something na nakifeel ko kailangan. Sabi ko, parang wag kayong hanggang hindi nagkakat. Yes, oo, that's yan, tagal nun kasi nag-360. So, how was it? You two, na chemistry ng ninyo? Natutuwa lang ako na masaya si direct. Kayo, ikaw? Ako? Hindi ka natutuwa? Iko? Natutuwa ako na nagawa namin yung isa. Yun yung pinaka-importante. Yes, ikaw naman Sydney. Ano po, ako po, nadala lang po talaga ako ng character po talaga. Sobrang in love ako dun sa character ko. I think Kiko din. Archie and Megan po talaga kami doon. Okay. Parang nakalimutan po talaga namin yung sarili namin. Kasi kung ako po talaga yung mag-play, hindi po magagawa talaga si Megan. So talagang, tinatak ko sa isip ko na ako si Megan. Gagawin ko to, parang for the whole sa shooting na yun, talagang tinanggal ko si Cindy talaga para ma-play ko po ng mabuti si Megan. That's good po Wala ka pong ma-feel na syempre may time na may makakatrabaho kayo, parang feeling mo, parang ang off nung kinis ka, diba? Here wala po Parang talagang napaka-light. That's It's a right.